Yan, yun na. Oh, Ano po ang inyong buong pangalan? ako si Merica Francisco. Ilang taon na po kayo ngayon? Sa ngayon ako ay 48 years old. Sa kasalukuyan po, saan po kayo nakatira? Nakatira kami ngayon dito sa Barangay Ugong, Venezuela. Ano po yung inyong unang wika? Ang aking unang wika na natutunan is Bicol. Kasunod ang at the same time Tagalog na din. Kasi pangkaraniwang salita yun sa amin sa Bicol, Tagalog. Ano po ang inyong trabaho sa ngayon? Sa ngayon, meron kaming small business na pinagkukunan ng hanap buhay. Ayan. Ilang taon ka po noong nagsimula na mag-aral ng iyong ikalawang wika? 10 years old, nung lumipat kami sa Cagayan Valley, Ilocano yung salita. Ano po ang pangunahing dahilan kung bakit kinakailangan na pag-aralan po yung ikalawang wika? Siyempre, unang-una, nahihirapang makisalamuha. Hindi mo alam yung mga basic word. Halimbawa, kagaya niyan, bibili ka sa tindahan, hindi mo alam paano sasabihin. Karamihan sa mga nagtitinda, mga purong Ilocano, hindi ka maintindihan. Yon, kailangan mong aralin yon, pabili, yung mga ganon. Mayroon po bang pagkakataon na hindi nyo nauunawaan yung mga talakayan sa eskwelahan o yung mga kinakausap nyo dahil hindi pa po kayo gaanong marunong sa inyong ikalawang wika? Yun talaga, syempre, hindi mo talaga mauunawaan dahil wala ka pang alam hindi mo alam kung ano yung mga basic word na ganito ganyan. Nahihirapan ka intindihin kasi purong Ilocano yung ginagamit nila pang nagle-lesson. Ayan. Saan po ito madalas maranasan or halimbawa po ng pangyayari? Sa school, halimbawa, ganyan, nag-lesson si teacher ng imbes na Tagalog, ini-Ilocano. O, paano ko maiintindihan? Kaya, yun, kailangan mo talagang aralin yung salita nila. Struggle yung pagkikipag sa kanila eh. Purong Ilocano sila eh. Titira yung Tagalog. Ayun. Nakaranas po ba kayo ng bullying noong nag-aaral ka pa lamang ng inyong ikalawang wika? Madalas. Kasi minsan tinatanong ko, halimbawa, ano ibig sabihin nito? Imbis na sabihin yung totoo, sasabihin itinuturo sa'yo mga kalokohan, tapos magtatawanan. Yan. Ano po ang epekto nito sa inyong sarili? Sa akin, wala, okay lang. Mas lalo kong pinagbutihan yung kailangan ko talagang matuto. Hindi ako na-disappoint na halimbawa, ayaw ko na, hindi. Mas lalo ako nakipaglaro sa mga bata. Siyempre, sa bata mag-uumpisa yung salita, parang kumbaga dun mo makukuha yung turo. Paano ka matuto? Mas madalas kong nakikipaglaro, nakikipagsalamuha, gano'n. Ano po ang inyong ginawang adjustment para makasabay sa ibang wika o dun po sa ikalawang wika na inyong inaaral? Adjustment. Marami. Kagaya niyan, halimbawa, may mga tinuturo sa school, hindi ko maintindihan. Minsan tutunganga na lang. Pero pagkatapos, nung kakausapin ko yung teacher, hindi ko naintindihan, siya na lang nag-explain. Gaano po ninyo katagal inaral yung ikalawang wika para masabing bihasa na po kayo sa inyong ikalawang wika? Saglit lang. Siguro mga kasi kami nun, March, nagbakasyon, March, April, May, siguro mga 6 months. Mga bandang September, nagsasalita na ako ng Ilocano. Sa paanong paraan po kayo nag-aral o natuto ng ikalawang wika? Halimbawa po, nagbasa po ba kayo o Hindi. may nagtuturo sa inyo? Nakikipaglaro lang. Tatanong, ano ibig sabihin nun? Ganyan. Sige lang, makisalamuha. Ang mga bata, kasi mas mabilis kausap ang bata. Mas sila sa turo. Yun lang.
Mm.